Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. A day before Isabel's flight back to the Philippines. Isabel, since you will be back at the Philippines, you also need to take this mission with you. You and Ian. This is billion contract mission. Sambit naman ni Professor C mula sa kabilang linya. Si Professor C ang pinakapinuno ng Secret Red Lions na pinanmumunuan ni Kati sa Pilipinas. Professor C is the international leader. Wala pang nakakakita sa tunay na mukha nito. Sa dinami-dami nilang agent ay nabibilang lamang ang mga assassin na nakakakita ng personal kay Professor Z. At exactly 12 in the afternoon, may mailman ang darating dyan at mag-iiwan ng isang nakasil na folder sa mailbox. Pagkatapos mong basahin, sunugin mo ang folder or if you fail it, you will emit aerial potion. I hope you'll never fail the organization again. Seryosong sambit nito sa kanya. She waited until the time someone will deliver her in the mailbox. Nagtaka siya na makita ang laman ng folder ni iyon. 2 targets in 3 mission. First is to eliminate the 2 syndicate heads. Ang mga pinuno ng isang kidnapping syndicate at the same time, the world notorious drug lords. Ang Secret Red Lions ay isa ring worldwide. They do the government dirty work kapag hindi na nakukontrol ng mga ito ang kasamaan. Don Luis is the leader and George Barton, the right hand at the same time advisor of the syndicate King Luis. Mission nila ni Ian na patayin ang dalawa. Sa profile ni George ay napakahirap raw itong hanapin dahil mailap ito sa publiko. Ito ang utak sa lahat ng kasamaang ginagawa ni Don Luis. Ito ang naglalatag ng master plan na gagawin na matanda naman. Another mission is to locate and burn down the drug laboratory and transfer billion of sums to the professor account. This is very hard mission. Ngunit isa na lamang ang target nila rito. Hindi ba alam ng organisasyon na wala na si Don Luis? Nakapagtataka naman. Pero kapag magagawa na nila ni Ian ang mission na ito, sila na ang magiging napakamayaman na assassin sa history ng Secret Red Lions. Pero ang tanong, saan nila hahanapin si George? Kung ang gobyerno ay nahihirapan sa paglocate sa lalaki, ay butas ng karayom rin ang susuungin nila ni Ian. Saan ang mansyon at ang drug laboratory ng mga iyon? Uuwi siya para sa ama, pero hindi niya pababayaan ang mission na ito. If ever, they will complete this mission. Kahit mga apo at apo sa tuhod niya, ay isisilang na bilyonaryo. Bilyonaryo na siya, oo, but they will make her 5 more times. At isa pa, sa nakita niya sa profile ng laboratory na ito, ay isa sa malaking drug lab sa buong mundo. Ilang tao pa ang masisira ang buhay. Ilang tao pa ang magiging biktima ng pinagbabawal na drogang ito. Don Luis, aside from his kidnap for ransom business, is a worldwide supplier. Pero sa ngayon ay focus na muna siya sa kanyang ama. Mas kailangan siya nito kumpara sa mission na iyon. 1 taon pa naman bago ma-expire ang mission contract nila. At kapag hindi nila magagawa iyon, ay ibibigay iyon sa mga top assassin ng Secret Red Lions. Kasalukuyan. Ma'am, huwag po kayong matakot. I'm George. Kanang kamay po ako ni Don Luis. Nandito ako para iligtas ka at ang mga bata na anak ni Don Luis. Dadalhin ko po kayo sa isang Islam pag-aari niya. May napakalaking mansyon po roon na ngayon ay magiging pag-aari na ng kanyang mga anak. Naalala niya ang araw na iyon nang marinig niya ang sinabi ng lalaking dumating para umano'y magliligtas kay Laila at kina Luna at Lino. At doon nagsimula ang kanyang misyon. Naalala niya ang folder na galing kay Professor. At doon din nagsimula ang pagpapanggap niya na mayroon siyang amnesia. Ang alam ng tangang si Laila ay totoong may amnesia siya at ang akala siguro nito ay nanalo na ito at matutuloy na ang pagiging instant donya nito. Lingid sa kaalaman ay nire-record niya ang pag-uusap ng dalawa sa bangka na pinadadala naman iyon kay Ian.
Naghahanda lamang siya para sa taknang oras na mawawasak niya ang mansyon at laboratory ni Don Luis. Kasabay noon ay ang pagnakaw niya ng bilyones ng pera sa account ni Don Luis at ililipat kay Professor Z. Made siya ng ambisyosang si Laila at tinitiis niya ang ginagawa nito, pero para sa misyon nila ni Ian. Miss ka na niya, Isabel. Wika ni Ian sa kanya mula sa sekretong gadget na nakakabit sa kanyang nakatagong kwintas. Palagi ka niyang hinahanap, Isabel. Pero kailangan ko rin magpanggap na wala akong alam. Kahit sinakati na si Hope ang hinahanap, ay nagkukunwari lang na pati ikaw ay hinahanap rin. Wika naman ni Ian sa kanya. This is a top mission at hindi pwedeng ipagsabi kahit nasa malapit pa nilang kapamilya. That's the code. Whenever they are in the mission, kamatayan ang parusa para sa kanila kapag nag-leak ang mission na ito. Pero nag-i-enjoy ako. Ang sarap niyang picturean eh. Kaya bilisan mo na riyan. Just give me a signal kung kailan ako susunod. Baka tuluyan na mabaliw itong asawa mo rito. Uwi ka naman ito. Luko ka talaga. Uwi ka naman niya. Hayaan mo na para makabawi man lang sa kasalanan niya sa'yo. Natatawang sambit naman ito. Mag-iingat ka riyan ha. Uwi ka naman ito. Just wait for me. Thanks for sending me the track. Hindi mo na mamalayang nasa harapan na pala kita. Isa sa mga araw na ito. Wika ni Ian bago pinatay ang tawag. Tuwing gabi ay nagsisimula siyang gumawa ng mga improvise at inilalagay niya sa mga tagong bahagi ng mansyon. Nitong huling buwan ay lihim siyang pumapasok sa katabing laboratory at naglalagay rin ng mga explosive devices. Ginagawa niya iyon gamit ang mga sangkap sa mansyon, kaya medyo natatagalan ang pagkilos niya. Pero after 2 months ay nagawa na niyang ikalat ang mga explosive sa mansyon at sa laboratory. Nakagawa rin siya ng trigger device mula sa remote control ng mga laruan ng kambal na lihim niyang kinukuha. Hindi siya kinakausap ng kambal kapag nandoon ang ina ng mga ito dahil nagagalit si Laila. Isang araw ay sinaktan nito ang mga bata nang makita ang dalawa na kausap siya at wala itong balak na huminto sa pananakit sa mga bata kung hindi pa dumating si George at pinaalala sa babae kung sino talaga ang amo sa mansyon. Matatalino at mababait ang kambal. Ang dalawa ang lihim na nagdadala ng mga sangkap sa kwarto niya. Ang dalawa ang mga mata at tainga niya sa mansyon. Lahat ng pag-uusap ni Laila at ng mga tauhan ni Luis ay pinapakinggan ng dalawa at ipinaalam iyon sa kanya. Ang dalawa rin ang nagdadala ng pagkain sa kwarto niya. May tactics naman ang dalawa. Si Luna ay makikipagkwentuhan kay Laila at si Lino naman ang maghahatid ng mga kailangan niya. Mga bata, bukas ilalagay niyo uli itong juice na ito sa mami ninyo ha, para matutulog lamang siya buong araw. Utos niya sa mga ito. Nangangalaitis siya kay Laila, kaya mas mabuting tulog ito palagi. Sa gabi naman ay ganoon rin, kaya naman hindi ito masyadong naging balakid sa kanya misyon. Akala siguro ng babae ay may iisahan siya nito. Mama Isabel, kailan po tayo uuwi? Ayaw po namin ni Luna rito. Gusto po namin bumalik sa school at gusto po namin maglaro sa mga batang katulad namin. Malungkot na sabi naman ni Lino sa kanya. Malapit na mga anak, aalis tayo rito. Aalis kayo kasama ang nanay Laila ninyo. Pangako niya sa dalawa. Bad po siya Mama Isabel. Palagi niyang sinasaktan ang mga yaya dito at hindi pinapakain. Ba't po siya ganyan? Tanong naman ni Luna na namumula ang mga mata. Langhiya na Laila talaga yon. Mabuti na lamang ay hindi nagmana ang mga bata sa magulang ng mga ito. May gagawin pa kayo mga anak. Utos naman niya sa dalawa. May assassin skills ang dalawa. Kahit na bata pa ang mga ito. Matinik ang pick-up ni Lino at Luna, kaya nagagawa ng dalawa ang anumang utos niya. Ano po yun? Halos nasabay na tanong ng kambal. Makinig kayo. Hindi ba't palaging naglalaptop si Tito George ninyo sa office? Pumasok kayo at magpanggap kayong naglalaro sa likod niya. Habang naglalaptop ito. Ikaw Luna, may ikinabit akong camera sa headband mo. Itapat mo yan sa laptop niya habang naglalaro kayo. Utos niya sa mga ito. Nakita naman niya nag-high five ang dalawa. Alam niyang magagawa ng dalawa ang iniuutos niya. Sige na, bumalik na kayo. Baka mahuli pa tayo ng nanay ninyo. Utos naman niya sa dalawa. Mabuti na lamang at wais si Don Luis.
Sinigurado na matanda na magagamit ng mga bata ang perang inipon nito sa bangko. Naka-time deposit iyon at pagdating siguro ng sandaling may isip na ang mga bata ay hindi na makukontrol ni Laila ang mga ito. Kontrolado rin ni George ang pera sa mga bata. Itong si Laila ay halos kumikinang na naman sa suot ng mga alahas na pinabili nito sa mga tauhan ni Don Luis kapag oras ng pamimili at pag-restock sa mansyon. Namimiss niya ang pamilya niya syempre, pero pagdating sa misyon ay kailangan niyang maging matapang at matatag. Darating ang araw na makakalaya na siya mula sa nakaraan at kung hahayaan niya rin si Laila sa hangarin nito ngayon ay paulit-ulit silang mapapahamak. Pati buhay ng mga anak niya ay malalagay sa panganib kapag magkakaroon ng kapangyarihan at koneksyon si Laila sa sindikato. It's now or never. Sa kabilang banda naman ay maingat na naglalakad sa dilim si Laila. Kanina nakita na naman niyang may ipinasok na malaking bag sa opisina ni George at kagaya ng dati pa niyang gawain ay kukuha siya ng iilang bungkos na pera at ibabaon sa lupa sa tabi ng isang punong niyog sa isla. Akala siguro ni George ay hahayaan niyang hindi siya uulanin ng pera ni Don Luis. Pumasok siya sa opisina nito at kumuha ng 10 bungkos ng pera at kapag marami na siyang nanakaw ay tatakas siya sa isla. Bahala na ang mga bata. Ang importante ay tatakas siya at mabubuhay bilang isang pinakamayamang tao sa Pilipinas. Magtatayo rin siya ng negosyo at lahat ng gusto niya ay makukuha niya in just one swipe of her card. May bahid pa sa ngiti sa kanyang mga labi nang pumasok siya ulit sa kwarto. Napangiti siya na makita ang isang baso ng gatas sa tabi ng mesa niya. Ininom niya iyon at muling nakaramdam ng antok. Nitong nagdaang mga buwan ay napaka-healthy ng tulog niya. Palagi siyang may sapat na oras sa pagtulog. Kahit araw man o gabi ay nagugustuhan niya iyon dahil relax siya. Kahit na halata ang pagbabago ng kanyang timbang, mas bumibigat siya ngayon at tumataba. Pero okay lang naman iyon dahil mataba rin naman ang kanyang bank account. Kapag patuloy siyang magnanakaw kay George na napaka-estrekto pagdating sa pera, puro iligal lang naman ang negosyo. Maingat na binuksan ni Isabel ang opisina ni George gamit lamang ang maliit na clip ng buhok. Kaninang umaga ay matagumpay na nagawa ng 2 bata ang iniutos niya. Nauna na ang mga ito sa opisina ni George at habang binubuksan ng lalaki ang laptop nito, ay na-record ng mga bata ang lahat ng passwords ng lalaki at nakuha nga niya ang password ng secret bank account nito na naglalaman ng bilyones na piso. Dahan-dahan siyang pumasok sa opisina ni George at sinigurado muna na walang tao sa loob bago niya binuksan ang laptop nito. Walang kahirap-hirap niyang binuksan ang bank account ng lalaki at maingat na nagset ng date kung kailan malilipat ang lahat ng laman sa sekretong account ni Professor. She set on the big day, ang gabi ng paniningil. Malapit na iyon at ngayon pa lamang at itinuturo na niya sa 2 bata kung ano ang gagawin ng mga ito kapag darating ang araw na iyon. Tiwala naman siya sa 2 na magagawa ng mga ito ang lahat ng bagay na itinuturo niya. Kung gaano siya kaingat pumasok sa loob ng opisina, ay doble ingat niya rin siyang lumabas. Nang makarating siya muli sa kanyang kwarto ay nagpadala siya ng mensahe kay Professor C na nagawa na niya ang kanyang misyon, ang paglipat ng bilyones sa account just right after the big day. Malapit na tayong magkasama. Huwag kayong mag-alala. Bulong niya sa kawalan. Hinalikan niya ang litrato sa screen bago niya iyon binura. Ipinadala lamang iyon ni Ian. Larawan ng kambal na naglalaro sa loob ng mansyon ni Papa El at nasa background naman si Leo na animo ang layo ng iniisip nito at tila napakalungkot nito habang ang mga mata ay nakapako sa kambal. Kinabukasan ay maaga siyang binulabog ni Laila. 4:00 pa lang ata ay ginigising na siya nito. Malaki ang nagbago lalo na sa pisikal na anyo nito. Tumaba ang babae at ang ilong nito ay tila namabaga na naman. Hindi naman ito dating ganon. Napailing na lamang siya habang tinititigan ang babae sa harapan niya. Ang sarap nitong lunurin sa dagat, sa mga asal nito. Akala niya sa paglipas ng panahon ay nagbago na ito, pero hindi pa pala. Bumubuelo lamang pala ang ugali nito dahil naghihirap ito at wala siguradong choice kundi ang magmukhang kaawa-awa. Pero ngayon ay feeling right na ito. Kung umasta naman,
Naging heredero lamang ang mga anak nito ng isang simpleng syndicate king. O anong tinitingin-tingin mo riyan ha? Nagagandahan ka ba sa akin? Or tinitingnan mo itong ilong ko? Huwag kang mag-alala, balang araw ay hindi mo na ako makikilala dahil magpaparitoke ako. Magiging kamukha ko na ang idol kong Korean artist, no? Pagmamayabang naman ito sa kanya. Tiningnan lamang niya ito. Gusto niyang matawa sa sinabi ni Laila. Pero nagpigil lamang siya at baka mahalata nitong nakakaalala siya. Hala, dali na. Hinihintay na kayo ng mayordoma sa kabilang building. Ngayon daw darating ang mga VIP at kailangan niyong ayusin ang conference room. Wika pa nito sa kanya. Yeah, ito ang araw na darating ang mga stockholder ng negosyo ni Don Luis. At ikaw, magiging serbidora ka mamaya. Dagdag pa nito bago ito tuluyang umalis sa kwarto niya. Mabilis siya naligo at nagpalit ng kasuotan. Bumaba siya at kumuha ng panlinis sa kusina at tumungo na siya sa kabilang building sa pinaka-last floor nito kung nasaan ang conference room. Sa baba ay parang ordinaryong building lamang ang dinadaanan niya pero maraming kwarto sa loob nito kung saan hinahalo ang mga sangkap sa paggawa ng droga. Nagkapit siya ng mga cameras at iba't ibang anggulo ng conference room. Hindi naman halata ang mga cams na iyon. Tanging kapwa-assassin o mga ekspertong tao lamang ang makakaalam na may nakakabit na kamera sa paligid. 5 silang naglilinis sa loob. Nagpanggap siya naglilinis sa bawat sulok nito. Pero ang totoo ay may ikinakabit siyang device. Alas 9 ng isa-isang dumating ang mga VIP na sinasabi ni Laila. Siya ang naka-assign sa mga pagkain. Siya ang nag-aayos at siya ang nagsiserve sa mga bisita. Ayon sa listahan na nakita niya ay 25 katao ang expected na darating, kasama pa ang mga guards ng mga ito. Tiningnan niya maigi ang black invitation card na may blood-colored stamp sa gitna nito. The card service is their passes, papunta sa loob ng building and even pababa lamang sa private helicopter ng mga ito. Isa-isa ngang dumating ang mga bisita at unti-unti nang dumadami ang mga tao sa loob ng conference room, habang sila ay mga serbidora ay nakatayo lamang sa likuran at naghihintay lamang na may tatawag sa kanila. Kung ano man ang maririnig o makikita ninyo, huwag na huwag kayo magsasalita. Kung ayaw ninyo pang mamatay. Wika ng isang guard ni George na lumapit sa kanila. Ang isang kasama niya ay nanginginig na sa takot, pero nanatili lamang siyang kalmado. Kung makakaamoy ito ng takot, kung tutuusin kaya niyang ulanin ng bala ang lahat ng mga taong nasa loob ngayon, ay puro mga leader ng sindikato na kani-kanilang balwarte. But she has a different mission, a different target at iyon lamang ang kailangan niyang gawin. Ang ulo ng mga sindikatong ito ay may ibang presyo. Yun ay may iba pang mission na ipagagawa sa kanila. Naramdaman niya may nakatitig sa kanya. Sa tingin pa lamang nito sa kanya ay tila hinuhubaran na siya nito. Nasa edad 50 na ito. Nakita niyang suminyas ito sa tauhan ni George at may ibinulong ito. Tiningnan siya ng tauhan ni George at saka tumango ito sa kausap. Kung anuman ang sinabi nito ay tiyak na hindi iyon maganda. Nakita niyang palapit ang tauhan sa kinaroroonan niya. Pumunta ka ngayon sa private room sa gusaling ito. Room 4. Huwag kang lalabas hanggat hindi kita tinatawag, okay? Wika naman ito. Tumango naman siya at sinunod ang gusto nito. Sa kabilang bahagi ng kanyang mga mata ay nakita niya ang lalaking panay titig sa kanya kanina. Tumayo ito at alam niyang nakasunod lamang ito sa likuran niya. Nakatayo siya patalikod nang maramdaman ang pagbukas ng pintuan at narinig niya ang tunog sa pintuan na nangangahulugang nakalak na ito. Biglang tumayo ang kanyang balahibo nang maramdaman may yumakap sa kanya at hinalik-halikan siya sa leeg. Tama nga ako, ang bango-bango mo at napakaganda mo pa. Humarap ka sa akin, Iha, at huwag ka mag-alala. Pagkatapos nito ay bayad ka. Triple pa ang bayad kung paliligayahin mo ako ng malala sa kama. Makahulugan na sambit nito sa kanya. Humarap siya sa lalaki at nakita ang malademonyong ngiti nito. Hinawakan nito ang baba niya at itinaas iyon upang magtama ang kanilang mga mata. Ang ganda mo. Kanina pa kita gustong tingnan. Masarap ka ba? I think yes. Sambit nito at sinagot mismo ang sarili nitong tanong. Sir, wag po. Maawa po kayo sa akin.
Pagmamakaawa niya na maramdamang paakyat na ang haplos nito mula sa baywang niya at napunta na sa kanyang dibdib. Pero bago pa man nangyari iyon ay natumba na sa sahig ang lalaki. What the? Aniya nang makita si Ian sa loob ng kwarto. Hindi niya napansin na nakapasok na pala ito sa loob. I told you, you'll never know kung nandito na ba ako sa harapan mo. Surprise! Nakangiting wika nito sa kanya. Ipaano to? Tanong niya habang itinuturo ang lalaki na nakahandusay sa sahig. Huwag kang mag-alala, magigising yan after 2 hours at wala siyang maaalala. Siguraduhin mo lang Ian ha, kundi palpak tayong dalawa. Sambit naman niya rito. Nilapitan siya nito at mahigpit na niyakap. Let's do it tonight, Isabel. It's time to complete our mission. May uuwian ka pang asawa na laging tulala sa gilid at palagi kang bukang bibig. You need to attend his welcome party as the CEO of Del Carmen Empire. Niyanig ang buong isla dahil sa malakas na pagsabog mula sa laboratorio. Tumayo siya at naglakad palabas ng kanyang kwarto at dumiretso sa kwarto ni Luna at Lino upang kunin ang 2 bata na naghihintay na sa kanya. Nakasuot na ang 2 ng kanya-kanyang bag sa balikat nang dumating siya. Nakaupo ang 2 sa kama at nagyayakapan at baka sa mukha ng 2 ang takot at kita niya ang bahagyang panginginig ng mga ito. Marahil ay sa tindi ng pagsabog. Isabel, I'll meet you at the beach after 10 minutes. Dinig niyang sambit ni Ian sa earpiece na nakakabit sa tainga niya. Copy. Sagot naman niya rito. Ikaw na ang bahala sa target, aniya. I'm trying to find him. Bigla siya nakawala, mag-iingat kayo. Anito sa kanya bago natahimik ang background nito. Dahan-dahan siya naglakad habang nakabuntot ang 2 bata sa kanya. Makinig kayo, baling niya sa 2. Huwag kayong matakot, hindi ko kayo pababayaan. Wika niya. Napatili ang 2 bata nang biglang mamatay ang ilaw. Dapa! Sigaw niya nang may makitang kulay pulang ilaw sa pader na mansyon. Niyakap niya ang 2 bata nang biglang umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok. Gumapang sila palabas ng pintuan at mabilis niyang dinala ang mga bata sa labas at itinago ang mga ito sa katawan ng isang malaking puno. Mga anak, di ba itinuro ko na sa inyo ang lugar na pupuntahan natin kapag darating ang araw na ito? Babalik si Mama Isabel sa loob ha. Kayong 2, tumakbo kayo papunta sa lugar na iyon. Huwag kayong lumingon at kahit na anong mangyari, huwag kayong bumalik rito, okay? Hintayin ninyo ako, susunod ako. Sambit niya sa 2 bata habang nakaluhod sa paanan ng mga ito at nakatitig sa mukha ng 2 inosenteng bata. Mama, sama ka na po sa amin. Nagmamakaawang sambit naman ni Lino habang nakaakap ito sa kanyang binti nang tumayo siya. May gagawin lang ako. Pangako, babalikan ko kayo. Sambit niya naman sa mga ito. Mag-iingat po kayo, Mama Isabel. Sambit naman ni Luna sa kanya. Sige, takbo na mga anak, bilisan ninyo. Wika niya sa mga ito. Pinagmasdan niya ang 2 bata habang tumatakbo ang mga ito papalayo sa baybayin ng dagat. Nang maglaho na ang 2 bata sa kanyang paningin, ay kinuha na niya ang kanyang 2 baril na nakasukbit sa kanyang likuran. Kinasa niya ang kanyang baril habang muling nakatayo sa tapat ng mansyon ni Don Luis. Ian, where are you? Wika niya. Inilabas niya ang detonator ng bombang inilagay niya sa mansyon. Kung tutuusin ay pwede na niyang pindutin iyon ngunit hindi sumasagot si Ian. Baka nasa loob pa ito ng mansyon. Narinig niya ang palitan ng putok sa loob ng mansyon. It's positive. Nasa loob pa nga si Ian. Mabilis siyang pumasok sa loob ng mansyon. Umilag siya nang may bumaril sa kanya. Nang makahanap ng tiyempo, ay isa-isa niyang binaril ang tauhan ni Don Luis. Umakyat siya sa 2nd floor. Nakita niya si Ian at nakikipagmanumano sa mga kalaban nito. He is an expert too when it comes to close combat. Pero nang matumba si Ian at akmang hahampasin ito ng dikahoy na upuan sa mukha nito, ay bigla niyang isinigaw ang pangalan nito. At kahit na nasa malayo siya, ay nagawa niyang sipain ang kanyang baril papunta sa nakahigang si Ian at mabilis naman itong pinulot ang baril at isa-isang ipinutok sa mga kalaban na akmang susuguri na ang pinata. You own me one, Del Carmen. Nakangiting sambit niya sabay hila kay Ian upang makatayo ito. Pambihira, ang sakit ng tagiliran ko.
Sambit nito habang hinahawakan ang baywang nito at pilit na tumatayo ng tuwid. "Hey!" Bigla siyang sumigaw na makitang itinaas ni Ian ang isang kamay nito na may baril at itinutok sa kanya. Bigla naman siyang napayuko nang iputok nito ang baril at nang lumingon siya ay nakahandusay na ang dalawang lalaki sa likuran niya. "You own me too," sabi nito sabay kindat sa kanya. "Gago, akala ko ako ang babarilin mo." Hiyaw niya sa binata. Hanggang ngayon ay malakas pa rin ang bumubundol sa kanyang dibdib. Hinampas niya si Ian na pangiti-ngiti lamang sa tabi niya. "Let's look for our target. Let's split up." Sambit niya kay Ian bago sila tuluyang naghiwalay. "Walang hiya ka. Sinasabi ko na nga ba na nagpapanggap ka lang na may amnesia ka? Binalak mo talaga ito, Isabel, dahil galit ka sa akin at naiinggit ka pa rin sa akin?" Bigla siyang umiwas nang bigla sana siyang kakalmutin ni Laila. "Hey, kung ako sa'yo, tumahimik ka na. Pwede ba, Laila? For once, mag-isip ka naman ng matino. Makinig ka. After 30 minutes, sasabog ang mansyon na ito. Kailangan mo nang umalis rito sa lalong madaling panahon. Isipin mo naman ang mga anak mo. Kahit na napakasama ng ugali mo, ayaw kong mawala ng nanay ang mga anak mo. Kailangan ka nila, Laila." Hiyaw niya sa babae na nanlilisik ang mga matang nakatingin sa kanya. "Wala akong pakialam. Anong sasabog? Sino magpapasabog sa mansyon na ito? Ikaw? Ha? Nagpapatawa ka ba?" Parang baliw nitong sambit sa kanya. "Bahala ka na sa buhay mo, Laila. Para kang sabog. Kung sa bagay, hindi mo ata narinig ang pagsabog kanina dahil napakahimbing pala ng tulog mo." Sagot naman niya rito. Bigla niyang itinulak si Laila na makita si George sa likuran nito at akmang babarilin sila. Mabuti na lamang at mabilis siyang kumilos at itinulak ang lalaki. Ang baril naman nito ay lumipad sa paanan ni Laila na nakatulala lamang at namumutla sa gilid habang palipat-lipat ng tingin sa kanilang dalawa. Ipinaikot ni George ang braso nito sa kanyang leeg upang sakalin siya. Sa lakas ng lalaki ay halos masakal na siya, ngunit siniko niya ito sa tagiliran at nang bitawan siya nito ay tinadyakan niya ang alaga nito. Napaluhod naman ang lalaki sa sahig, ngunit bigla itong nakabawi at hinila ang kanyang paa at natumba siya. Para silang nagre-wrestling ni George dahil malakas nitong hinawakan ang magkabila niyang paa at pilit na pinipilipit ito. "Ang baril!" Sigaw niya kay Laila na mapansin ang baril sa paanan nito. "Give me that gun, bitch!" Sigaw naman ang kalaban niya. Nagpalipat-lipat ang tingin ni Laila sa kanilang dalawa na tila hindi nito alam kung kanino ibibigay ang baril. "Laila, I'll give you half of my share. Just throw me that gun." Sigaw naman ng lalaki kay Laila. "For once, Laila, mag-isip ka naman na matino. Alam mo kung ano ang trabaho nila." Sigaw niya sa babae na tila nagniningning ang mga mata nang marinig ang sinabi ng kalaban. "I'm sorry. Saluhin mo, Isabel." Sigaw naman ni Laila at itinapon ang baril sa kanya. Ngunit mabilis siyang hinila ng kalaban at ito ang nakasalo sa baril. Itinutok nito ang baril sa kanya at wala silang ibang ginawa kundi ang pumikit. Narinig niya ang putok. Hinihintay niya ang pagtumba niya, ngunit hindi nangyari iyon. Minulat niya ang kanyang mga mata nang maramdaman ang pagbagsak ng katawan ni George sa sahig. Nakita niya si Ian. "Ang dami mo ng utang sa akin, Isabel." Sambit nito habang nakangiti sa kanya. Lumingon siya kay Laila na umiiyak sa gilid. "First time mong naisipang maging mabait. Muntik mo pa akong mapuruhan. Kung mahal mo ang mga anak mo, sumama ka sa amin. After 15 minutes, magiging abo ang mansyon na ito at madadamay ang sinumang nakatapak pa sa isla na ito." Wika niya at biglang tumalikod sa babaeng nakanganga lamang sa harapan nila ni Ian. Naglakad sila ni Ian patungo sa lugar kung saan naghihintay ang dalawang bata. May speedboat doon na sinadya nilang itinago. Mahigpit na yakap ang sumalubong sa kanya na makita siya ng dalawang bata. Isinakay ni Ian ang kambal sa speedboat at sumunod naman sila sa dalawa. Paalis na sana sila nang may isang babaeng nagsisisigaw sa dalampasigan. "Sasama ako sa inyo, teka!" Hiyaw ni Laila, sabay kaway sa kanila. Sumakay ang babae sa speedboat at niyakap ang kambal nang makasama ang dalawa sa loob ng bangka. 10 minutes, aniya. Hindi pa man sila nakakalayo nang biglang tumalon si Laila sa tubig. "Teka lang, may naiwan ako. Babalik ako. Yung pera ko, huhukayin ko muna."
Wika nito at lumangoy muli patungo sa pangpang ng dagat. 10 minutes pa naman. 2 minuto lang to. Hoy Layla, bumalik ka rito. Hayaan mo na ang pera mo. Mas importante ang buhay mo. Hoy babae, bumalik ka. Sigaw niya ngunit huli na dahil tila bingi ang babae at naglaho na lamang ito sa baybayin. Layla Rivera. Basang-basa siya ngunit pinagpapawisan siya habang kinakalkal ang perang ibinao niya sa tabi ng puno. Kanina nagdesisyon siya na susundan niya sina Isabel. Siyempre takot siya ngunit nang marinig na 10 minuto pa naman pala ay mabilis ang tumalon ulit sa tubig habang hindi pa masyadong nakakalayo ang speedboat ni na Isabel. Baka nagsisinungaling lamang ang babaeng yon dahil ayaw nitong yumaman siya kung babalikan niya ang milyones na perang ibinao niya sa lupa. Akala siguro ni Isabel ay mauutakan siya nito. Inggitera talaga. Napahiyaw siya sa tuwa nang makita ang bungkos-bungkos na lilibuhing pera. Pinaghahalikan niya ang mga ito na parang santo na Diyos ang mga papel na iyon. Inayos niya ang malaking itim na plastik na nakabaon kasama ang mga lilibuhing pera. Saan ka pupunta ha? Sa tingin mo makakaalis ka sa islang ito ng buhay? Akala mo hindi ko alam na ninanakawan mo ako? Bigla siya napahinto na makita ang dugoang si George na may hawak na baril at paika-ika itong naglalakad patungo sa direksyon niya. Hayaan mo na ako please. Kailangan ng nanay ng mga anak ng boss mo. Kaya palayain mo na ako. Pagmamakaawa niya rito. Nakita niya ang malademonyong ngiti ng lalaki. Itinaas nito ang baril ngunit bago pa nito pasabugin ang baril nito ay bigla na lamang siyang nabulagan sa liwanag na sanhi ng pagsabog na mansyon. Init. Sobrang init na tila ba niluluto siya ng buhay. Yun ang una niyang naramdaman at sumunod ay unti-unting pagbagsak ng katawan niya habang yakap-yakap ang perang nahukay niya kanina.